Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, 10 pesos per liter fuel discount. Napakikinabangan na ng ilang jeepney drivers sa Metro Manila. Mandatory participation ng 8,000 pang gas stations. Target ng Department of Energy. Q-Citizen data, inilunsad ng Quezon City LGU para sa mas transparent na serbisyo publiko. Panukalang protektahan ng indigenous at traditional scripts, aprobado na sa ikatlong pagbasa ng Kamara. Bagong micro-credential courses para sa semiconductor industry, alok ng UP Open University. Canadian coach Burke B. Toes, bagong head coach ng Gilas Pilipinas Women. At 2NE1, nagdiwang ng kanilang 17th anniversary. Sa ating unang The Better News ngayong araw, para ito sa mga jeepney at UV Express drivers. Patuloy kasi ang pagpapatupad ng pamahalaan ng 10 pesos per liter fuel discount subsidy para sa mga tsuper na layuning makatulong sa kanilang mabigat na gastusin sa gasolina. Kasunod nito, mas maraming gasolinahan pa sa bansa ang target ng Department of Energy o DOE na magpatupad ng programa para sa mga kwalipikadong drivers at mga sasakyan. Ang buong detalye sa report na ito. Napakikinabangan na ng ilang mga jeepney at UV Express drivers sa Metro Manila ang inilunsad na 10 pesos per liter fuel discount subsidy ng gobyerno. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, inaprubahan nila ang kabuuang 141,724 na unit passenger jeep at UV Express para sa programa. Saklaw nito ang lahat ng rehiyon batay sa kanilang database ng kwalipikadong benepisyaryo. Layunin nitong makatulong na maibsan ang bigat sa gastusin ng mga tsuper dahil sa taas pa rin ang presyo ng gasolina, bunsod pa rin ang gulo sa Middle East. Sa pagsisimula ng programa, inilunsad muna ito sa mga piling gasolinahan sa Metro Manila sa pakikipagtulungan ng Department of Energy o DOE at ngayon ipinatutupad na sa buong bansa. Samantala, target naman ng DOE ang mandatory participation na mahigit sa 8,000 gas stations sa fuel subsidy program bago o sa May 28, 2026. Ayon sa DOE, web-based ang sistema ng programa kung kaya hindi kabilang ang mga gasolinahan na walang lisensya at ilegal ang operasyon. Sa ngayon, nasa 938 gasoline stations na ang operational at handa tumanggap ng fuel subsidy transaction na bukas sa mga tsuper ng PUV at UV Express. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Heto naman para sa mga Q-Citizen dahil naglunsad na ng plataforma ang pamahalaang lungsod ng Quezon City para saan nila'y open at transparent na serbisyo publiko sa mga residente. Ito ay sa pamamagitan ng Q-Citizen data para sa mas madaling access sa mga impormasyon at serbisyo ng lungsod. Ang mga detalye tinutukan ni Mika Ariar. Inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Quezon City noong May 18 ang Q-Citizen Data bilang bahagi ng paggunita sa Open Government Week. Ayon kay QC Mayor Joy Belmonte, ito ay isang plataporma para sa transparency at pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan para sa maayos na pamamahala. Kabilang sa plataporma ang QC Open Data, QC Open Infra at QC iReport na layong gawing mas bukas, mas sapat at mas madaling ma-access ng mga residente ang mga impormasyon tungkol sa pamahalaan. Sa pamamagitan ng QC Open Data, maaaring makita ng mga Q-Citizen ang mga impormasyon tungkol sa programa, budget at mga benepisyaryo sa lungsod. Habang sa QC Open Infra, makikita ang mga locally funded infrastructure projects mula pa noong 2019, kabilang ang mga budget, status ng proyekto at mga kontratista.
At sa QC report naman, maaaring magpahayag ng reklamo, mungkahi at rekomendasyon ang mga residente direkta sa pamahalaang lungsod. Samantala, isa ang Quezon City sa ilang mga lokal na pamahalaan sa bansa na miyembro ng Open Government Partnership, isang pandaigdigang kilusan para sa mas bukas at responsableng pamamahala. Para sa DZRH-TV, ito si Mika Ariar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Problemado man sa mataas na presyo ng mga bilihin, tila hindi ito alintana ng mga Pinoy na masaya pa rin humano sa kani-kanilang mga trabaho. Lumalabas kasi sa isang pag-aaral na 77% o nasa 3 kada 4 na mga manggagawang Pinoy ang masaya sa kanilang mga trabaho, pero hindi raw ito dahil sa kanilang natatanggap na sahod. Ang dahilan sa positive outlook na ito, tinutukan ni Arnold Herrera. Pangalawa sa pinakamasayang manggagawa sa buong Asia-Pacific region ang mga Pilipino. Batay ito sa pinakabagong Workplace Happiness Index 2025 ng Jobstate by SEEK. Batay sa pag-aaral, 77% ng mga manggagawang Pilipino ang nagsabing sila ay masaya sa kanilang trabaho, kung saan 33% sa porsyentong ito ang extremely happy, habang 44% naman ang nagsabi na sila ay somewhat happy. Pero ang ligaya na ito, hindi na lang nakaangkla sa kanilang sahod, kundi sa pagkakaroon ng layunin sa trabaho at personal na kapakanan, mga aspeto na lumalabas na matimbang sa pangmatagalan. Sa kabila ng mataas ng workplace satisfaction, hindi rin naitanggidiwan ang kaakibat itong banta ng burnout o matinding pagod. Nanguna naman sa listahan ng mga bansa na may pinakamasayang manggagawa ang Indonesia na may 82%, habang pumangatlo naman ang Singapore at nasungkit ng Hong Kong ang ika-4 na pwesto. Isinagawa ang survey noong Oktubre hanggang Nobyembre 2025 na nilahukan ng higit 10,000 empleyado sa buong Asia-Pacific region, kabilang ang 1,000 manggagawa mula sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita naman mula sa Kamara, inaprubahan na sa ikatlong pagbasa ang panukalang nagbibigay proteksyon para sa ating mga traditional at indigenous scripts. Bahagi ng panukala na isama ito bilang mga subject sa kolehiyo upang masiguro ang preserbasyon at maituro ang importansya ng ating mayamang kultura. Ang mga detalya iyahatid sa atin ni Dustin Bayog. Pasado na sa ikatlong pagbasa ng Kamara ang panukalang protektahan ang mga indigenous at traditional scripts ng bansa bilang bahagi ng pambansang pamana ng mga Pilipino. Sa botong 266-0, inaproba nito noong Miyerkules sa huling pagbasa ang Philippine Indigenous and Traditional Writing Systems Act o ang House Bill 8699 ni House Speaker Bogie D. III at Representative Sandro Marcos. Kinikilala nito bilang mayamang bahagi ng kultura ng bansa ang mga traditional scripts o mga katutubong sistema ng pagsusulat ng mga Pilipino gaya ng baybayin. Sa ilalim ng panukala, mapapabilang na rin ito sa mahalagang subject sa basic at higher education, kabilang ng elective courses sa kolehiyo. Magbibigay daan din ito para sa publikasyon ng mga diksyonaryo, textbooks at iba pang reference materials para sa pagtuturo ng mga katutubong pagsusulat. Para mas mapalawig ang access, plano rin na gumamit ng digital means upang masiguro ang pangmatagalang preserbasyon ng mga ito. Samantala, bukod sa edukasyon, kabilang din sa batas ang ilang hensya ng pamahalaan, gaya ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA at Komisyon ng Wikang Filipino para sa pagsuporta at masigurong proteksyon ng mga tradisyonal na sistemang panulat ng mga Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news para sa mga nais kumuha ng mga specialized course dahil ang University of the Philippines Open University o UPOU ay may alok na 5 bagong micro-credential courses para sa upskilling at reskilling. Lahat ng kurso fully online at asynchronous. Ang mga dapat nating malaman sa report ni Mili Borja.
Nagbukas ng panibagong oportunidad para sa mga upskilling at reskilling ang University of the Philippines Open University matapos nitong magdagdag ng mga bagong micro-credential courses sa kanilang online offerings. Ayon sa UPOU, ang micro-credentials ay mga may ikling specialized courses na nagtuturo ng particular na skills na kailangan sa industriya sa pangunguna ng mga industry expert. Kabilang sa mga bagong kurso ang 5 micro-credential courses na nakatuon sa semiconductor industry. Inirekomenda ng universidad na unahing kunin ang foundational courses na Semiconductor Materials Physics at Industrial Electronics bago sumailalim sa mga specialized subject, bagamat maaari namang kunin ang mga ito sa kahit anong pagkakasunod. Lahat ng kurso ay fully online at asynchronous. Ibig sabihin ay maaring mag-aral ang learners sa sarili nilang oras at pace nang hindi kinakailangan dumalo sa face-to-face sessions. Kung susundin ang suggested schedule, maaring matapos ang isang kurso sa loob lamang ng 4 na linggo. Nagkakahalaga ang bawat kurso ng 1,850 pesos para sa mga Filipino student at $168 naman para sa mga foreign learner. Pagkatapos makompleto ang course, kinakailangan ding sumailalim sa assessment process ng UPOU na may kaukulang bayad bago makatanggap ng certificate at digital badge bilang patunay ng kanilang natutunang skill. Ayon sa UPOU, binuo nila ang micro-credential program matapos mapansin na mas pinapaboran na ngayon ng maraming employers ang specific skills at competencies kaysa general academic degrees lamang. Dagdag pa ng universidad, layunin ng programa na magbigay ng mabilis, flexible at industry-aligned learning opportunities lalo na para sa mga empleyadong nais mag-level up sa kanilang career. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang balita, nakipagpulong naman ang Department of Tourism o DOT sa ilang International Potential Business Medical Partners sa ginanap na 3rd International Health and Wellness Tourism Congress sa Pasig City. Layunin nito na itulak ang bansa bilang isang top health tourism hub. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Dumalo ang nasa 100 delegado mula sa iba't ibang International Potential Business Medical Partners sa 3rd International Health and Wellness Tourism Congress sa Pasig City, kung saan ay pagpulong ang Department of Tourism o DOT sa mga private companies sa pag-asang maitulak ang bansa bilang top health tourism hub. Ibinida kasi ng kagawaran na bukod sa mga gandang tanawin na maaaring puntahan sa Pilipinas, ay binigyang pansin din ang mga serbisyo na ino-offer gaya ng spa therapies, aesthetic treatments at holistic wellness programs. Layunin kasi nito na palakasin ang tiwala at ugnayan para mapataas din ang kalidad ng serbisyo na makukuha ng bansa, hindi na palawakin ang wellness tourism ng Pilipinas sa buong mundo. Kung matatandaan, nagtayo ang DOT ng iba't ibang tourism hubs at one-stop shops sa mga tourist destinations na layong magbigay ng serbisyo sa mga turista. Samantala, ilan sa mga institusyong dumalo ay ang Asian Hospital and Medical Center, Clinique de Paris, Urban Smiles at Belo Nexa na naglunsad ng mga panel discussion at business-to-business meetings. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng basketball, matapos ang pagpapalit ng head tactician ng Gilas Women Under-19, inanunsyo na rin ng Gilas Pilipinas Women ang bago nitong head coach. Kilalanin si Coach Burke BT Toes sa report ni Matchpoint, Millie Borja. May bago ng head coach ng Gilas Pilipinas Women matapos opisyal na i-anunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas nitong Miyerkules ang pagkuha kay Burke BT Toes bilang bagong tactician ng National Women's Team. Papalitan nito si longtime head coach Pat Aquino na ayon sa SBP ay lilipat sa bagong tungkulin na nakatuon sa talent identification at grassroots development. Si Toes ay isang dating basketball player at coach mula Winnipeg, Canada, ngunit kasalukuyang nakabase sa Japan. Ayon sa SBP, katatapos lamang ng kanyang matagumpay na stint sa Fujitsu Red Waves sa Women's Japan Basketball League. Pinangunahan niya ang Red Waves sa back-to-back championships noong 2024 at 2025, kabilang ang pagkapanalo sa prestiyosong All-Japan Championship. Sa loob ng 10 season kasama ang Red Waves, naihatid ni Toes ang koponan sa 5 finals appearances at 3 beses din kinilalang Coach of the Year. Kasalukuyang nasa world number 30 ang Gilas Women sa pinakabagong FIBA rankings at sariwa pa sa makasaysayang panalo kontra Colombia sa FIBA Women's World Cup qualifiers. Ang kanilang unang tagumpay laban sa isang non-Asian team sa naturang torneo. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
The better news naman sa mundo ng showbiz, 21 Forever ang sigaw ng Blackjacks o fans ng legendary K-pop group na 21 na nagdiwang ng kanilang 70th anniversary. At kung tayo GL naman ang pag-uusapan, may safe zone stars na sila Lena Lorena at Miyu Natsha. All set na para sa kanilang Manila fan meet. Narito ang report ng ating showbiz, Angel. Nag-celebrate ng kanilang 17th anniversary ang legendary K-pop group na 21. Sa Instagram, nagpost si pambansang Krungkrung Sandara Park ng pictures kasama ang mga kagrupong sina CL, Menzi at Park Bom. Sa post na ito, masaya naman ang solid Blackjacks dahil matatanda ang kamakailan lang nang magkaroon ng issue sina Dara at Bom, kung saan inakusahan itong gumamit ng iligal na droga ang kagrupo, bagay na mariing itinanggi ni Sandara. Taong 2009 na mag-debut ang Fire Hitmaker sa ilalim ng YG Entertainment, habang 2024 na magkaroon ng reunion concert ang 21 sa Mall of Asia Arena. Samantala, sa iba pang balita, taas kamay ng mga sumubaybay sa Thai GL series na My Safe Zone. All set na kasi ang mga bidang sina Lina at Miu aka Lina Miu para sa kanilang 2-day Manila fan meeting this weekend o sa May 23 and 24 sa UP Theater. Ako po si Lina. Ako po si Miu. We're super excited to finally come to you guys in Manila and get to thank you all for the overwhelming love and support that you guys have been giving us all this time. We are so happy that we get to spend 2 days together, and we have prepared some special shows for you guys. I'm sure you would not want to miss our fan meeting. Para sa mga fellow Gumper Bears na nais pang humabol, bisitahin lang ang official page ng Wish As Luck Entertainment para sa tickets. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.